Faro de Cabo Engaño. Yan ang tawag sa kanya. Or Cape Engaño Lighthouse. Pero yun yung Spanish term niya. Faro de Cabo Engaño. This is the northernmost Spanish lighthouse in the country. Mayroon pong libro na sinula yung isang professor ng College of Architecture ng USC, si Manuel Noche. Sumulat po siya ng libro on all the Spanish lighthouses in the country. Pagka nakakuha kayo ng libro niya, matutuwa kayo ang unang lighthouse na sinifeature dyan is this lighthouse. Because ginawa niya from north to south. Hindi because ito yung pinakamaganda. Ito lang kasi unang-unang northernmost. So, as you can see, it's in a state of disrepair. That's how he described it in his book. But there are efforts to possibly restore this lighthouse. I'll tell you about that more later on. Yung construction itong lighthouse started in 1888. And like most structures na tinatayo ng mga Spaniards noon, like yung mga simbahan, it took them a long time to finish it, 5 years. Actually, maikli pa po yun kasi ang mga Spaniards, pag nagtayo sila ng simbahan, sometimes sinaabot ng 20 years bago makompleto. Ganun kabagal kasi wala naman sila mga heavy equipment and all that, manamara talaga. Una, gumamit sila ng mga Pinoy from Apari, from Santa Ana. So, nandito heritage ninyo kasi mga kababayan nyo, ninuno ninyo, nagtayo nitong lighthouse na to. Pero, dahil napaka-harsh ng condition, dahil wala pang tao sa isla noon, wala pang kalye, at mahirap sila dito, yung condition, may malaria, marami sa kanila, nagkasakit ng beriberi, at kung ano mga sakit, ay mga namatay. So, ang ginawa ng mga Spaniards, nag-import sila ng mga Chinese from mainland China to finish the lighthouse. So, natapos siya in 5 years' time. So, can you imagine po, kasi wala pa namang hagdan niya noon. Wala pang kalye, papuntang Santa Ana mula Apari. So, they were traveling by boat. So, like I said kanina, covered po ng reef itong cave na ito, no? So, ginawa nila, binutas nila yan. Kaya makita niyo, ang linaw-linaw ng channel na paluwag. No? Binutas nila yan para makakapasok yung mga bangka nila. Siguro, you can probably imagine that you're going down mamaya, no, that there were galleons here a long time ago. Because that's the only way that they travel, galleons. Kasi may maliliit silang rowboat to get to shore, diba? So, dala-dala nila lahat ng mga bato na yan, granite, everything, every beam, every pako, all the materials to build this lighthouse on those boats. So, inakyat po yan, mano-mano, ng mga kababayan natin from Aparian, Santa Ana, at mga Chinese from the mainland to build this lighthouse. Importante ang lighthouse kasi kung wala po tayong lighthouse dito, marami nang bumahura ng mga barko dyan. Importante itong lighthouse. So, this is the first or the last light that boats see, whether they're coming from the north or going out of the country, first or last. So, importante ito. Hindi pwedeng mawala itong ilaw dito. So, ngayon, wala na yung kapola niya o yung lente niya, yung original lente niya. Wala na rin yung parang cap din sa tower. Kasi usually ang lighthouses, meron pa yung bahay sa taas. May mga reflector or fluting pa yan. Kasi yun yung nagre-reflect ng ilaw para lumayo yung ilaw. Wala na yung mga yan. All we have is a light na hindi na kasing layo yung dating ng ilaw unlike before. Pero nagbibigay pa rin siya ng ilaw. Dati, lahat ng lighthouses kailangan may nakatira, may lighthouse keeper. Pero ngayon, hindi na kailangan dahil solar powered na silang lahat. So, all lighthouses are under the Department of Transportation and Communication. Tapos, naglalagay pa sila ng Coast Guard detachment. Kasi ginagamit din ang lighthouse as parang lookout point for security purposes. So, Coast Guard usually ang may naka-station sa mga lighthouses for security purposes. And the Coast Guard is under the Department of Transportation and Communication. Yung mga lighthouse keeper po dito, some of them are still alive. In-interview namin to get the oral history. Kasi heritage yan, yung oral history, hindi nila na-isulat yan, pero if we are able to get it from them, we document that, that's heritage. So, yung mga buhay po ng mga lighthouse keeper natin na nakatira sa San Vicente, ini-interview namin, yung kinukuha namin yung mga kwento nila. At nakakatuwa yung mga kwento nila. Kaya lang, hindi ko yung nakakalungkot kasi puro kahirapan ang kwento nila. Can you imagine, long time ago, nakatira sila dito, mga pamilya nila. Ito po ang loob na ito, mga titingnan natin. May mga kwarto dyan. Kaya lang sira yung mga pinto, sira na yung mga walls, sira na yung mga bintana, dati mga jalos dito. Dati ko nakatira sila dito. Walang tubig, walang fresh water.